Manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa tinawag mo kami at dinala sa lugar na ito upang kami po ay turuan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Ikaw po maghayag, Panginoon, ng mga salita mong magbibigay ng pag-asa. Ihayag mo rin ang salita mo na magbibigay ng katotohanan. Ikaw po, Panginoon, ang malayang mangusap sa aming mga puso. Makikinig po kami sa iyo. Ano man po yung mensahe mo na galing sa iyong salita ay tatanggapin namin ng buong puso. Samahan kami ng banal mong Espiritu Santo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Lahat magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Makakaupo po tayong lahat. Mapagpala pong hapon sa bawat isa. Long time no see po, mga kapatid, medyo matagal-tagal din tayong hindi nag-meet. Pero ngayon, God's will, kalooban po ng Diyos ang lahat ng pangyayari. Sapagkat sabi nga ng Bible, the book of Ecclesiastes 3:1, lahat ng nangyayari sa ilalim ng langit ay pawang tinatakda ng Diyos at itinakda ng Diyos ang pangyayari ito. Kaya ang Diyos narito. Amen po ba? God's with us. Kasama natin ang Panginoon. So ngayon, sasamantalahin ko na po ang pagkakataon, mga kapatid, upang ibahagi po sa atin ang salita ng Panginoon. Alam ko kung bakit kayo narito sa dalawang bagay. Una, para sambahin, awitan ng Panginoon. Amen po ba doon? Ikalawa, para makinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Okay. Yung dalawa na yon, naranasan natin yung isa, yung pagsamba sa Panginoon. Ngayon naman, mararanasan din po natin yung dahilan kung bakit tayo narito. Yung pakikinig ng salita ng Diyos. Ang gusto ko pong ibigay ang aking topic po ngayon. Ang topic po natin ngayon ay the transforming power of the Word of God. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos para magpabago. Ang nagpapabago ng buhay, walang iba kundi ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? So ngayon, mga kapatid, tanong ko po sa inyo, sino ang gusto niyong marinig? Salita ng Diyos o salita ng pastor? Salita ng Diyos, salita ng pastor. Maliwanag. Ano ang gusto niyong marinig? Mensahe ng Diyos, mensahe ng pastor? Mensahe ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kung mensahe ko lang, ang ipapangaral ko po sa inyo, madali yun. Kukuha lang ako ng verse sa Bible, pagkatapos, i-interpret ko na lang. Manggagaling na lang sa akin yung paliwanag. Madali yun. Madali. Kaya lang, mga kapatid, madadaya ko po kayo ron. Mabe-brainwash ko po kayo. Kapag galing po sa akin ang mensahe, yung paliwanag, kasi maraming ganun kumukuha ng verse sa Bible, tapos sariling paliwanag. Ang tawag doon, eisegesis. Yung eisegesis, andaan nyo, mula sa Bible, mula sa tao, manggagaling ang paliwanag, pero kukunin sa Bible ang verse. Pero ang exegesis, galing sa Bible, yung paliwanag sa Bible din. Para totoo. Kasi mga kapatid, hayaan natin ang Diyos magturo sa atin.
Hayaan natin ang Diyos ang siyang mangusap sa ating puso sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito po'y sa tulong ng banal na Espiritu. Kasi ang tagapagturo natin, hindi naman pastor eh. The book of 1 John 2:27, ang Espiritu Santo ang siyang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Hindi po pastor. Kami po ay idea lamang ibibigay namin sa inyo. Kaya lang, ang magpapaliwanag talaga sa inyo yan ay ang Espiritu ng Diyos. Kung may Espiritu ka ng Panginoon, maiintindihan mo. Baka higit pa nga sa kapaliwanagan ng paliwanag ko, maiintindihan mo eh. Kasi pag ang Espiritu nagturo, totoo po yun. Hindi kasinungalingan. Kapag ang Espiritu nagturo, tandaan ninyo, totoo at hindi kasinungalingan. Kaya maraming tao ngayon, maraming Christians, walang impact sa kanila ang salita ng Diyos. Totoo yan. Ang tagal ng proseso para makita mo yung power ng Word of God sa kanilang buhay, napakatagal. Alam niyo kung bakit? Walang impact ang Word of God na pinakikinggan po nila. Ibig sabihin, hindi sila convinced na ang nakasulat sa Biblia ay salita ng Diyos. Kaya bilang mananampalataya, napakahalaga po na mayroon tayong matibay na paninindigan, pagtitiwala, paniniwala, pananampalataya, at meron tayo mismong kumpiyansa na ang Biblia mismo ay salita ng Diyos. Yun talaga ang dapat mong paniwalaan, mga kapatid. Dahil ang Biblia, ito po yung lente. Parang ganyan, no? Liwanag, ilaw. Ang salita ng Diyos ay isang lente sa ating buhay. Kapag malinaw ang pagtingin mo sa Bible, tandaan nyo ha, pag malinaw ang pagtingin mo sa salita ng Diyos, malinaw din ang pagtanaw mo sa buhay mo ngayon. Amen po ba? Pero pag malabo ang pagkakaalam mo sa Bible, malabo rin ang patutunguhan mo. Kaya ayon sa liwanag ng pagkaunawa mo sa Bible, yun naman ang linaw ng patutunguhan mo sa kabilang buhay. Maliwanag to. Pwede mong sabihin ang Bible, salita ng Diyos yan eh. Pwede mong sabihin yon, pero hindi ito ang pinangunguna ng tao sa kanilang buhay. Pwede natin sabihin, ang Bible, salita ng Diyos yan. Pero, ang tanong, yan ba ang basis ng buhay mo? Sinasabi natin ang Bible, Word of God. Pero maraming Kristiyano, ang nagiging trato sa salita ng Diyos ay parang human book na lang eh. Alam niyo human book? Yung libro ng mundo? Parang gano'n na lang ang treatment ng maraming tao ngayon pagdating sa Bible. Sapagkat ang liit-liit ng oras na inilalaan nila sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang liit-liit ng oras. Minsan ang Bible natin, oo, may Bible ka sa bahay, baka inaalikabukan na yan. Hindi yan pan-display. Binabasa yan araw-araw. The book of Joshua 1:8, huwag ninyong kaliligtaang basahin ang kasulatan. Basahin ito araw at gabi upang masunod mo ang salita ng Diyos. Kung magkagayon, magtatagumpay ka sa buhay. Bilang tao, bilang Kristiyano, magtatagumpay ka at giginhawa ka sa buhay. Yan ang sikreto. Yung pagbabasa po ng salita ng Diyos. Alam nyo, sa survey, dito sa Pilipinas, may survey Sa survey sa Pilipinas, 90%
90% ng Pilipinos naniniwala na ang Bible salita ng Diyos. 90%. 90% naniniwala na ang Bible salita ng Diyos. Ngunit, 12% lang ang nagbabasa. The Book of Revelation, chapter 1, verse 3. Mapalad ang nakikinig at bumabasa ng salita ng Panginoon sapagkat malapit na itong maganap. Pag nagbasa ka, pag nakinig ka, 50%. Another 50%, pag ikaw nagbasa. Nakinig, 50. Nagbasa, 50. Nakinig ka lang, hindi ka nagbasa. Ang Christian life mo, 50-50. Kalahati lang Kaya nga, the Bible is the Word of God. Simple sagot Simple sagot. Kung mahal mo ang Diyos, kagigiliwan mong basahin ang salita ng Diyos. Kagigiliwan mo yan. Dahil, tignan nyo, minsan kapag, di ba may cellphone kayo, may internet kayo, may messenger kayo, may text. Kapag may text kayo, may nag-text sa inyo, o may nag-chat sa inyo, ng mga inspiring word, yung mga nakakakilig, mga inspiring, yung mga hugot na mga word, no? Kinagigiliwan mo aliw na aliw kang basahin naaaliw kang basahin. Yung mga inspiring word na nanggagaling sa social media, sa kaibigan mo, sa Facebook, aliw na aliw kang basahin, tinatago mo pa nga Pero bakit hindi ang mensahe ng Diyos? Hindi ang Bible. Sagutin mo yan sa sarili mo, kapatid. Bakit sa pagdating sa message ng mundo, aliw na aliw kang basahin? Bakit pagdating sa Bible, hindi ka naaaliw? Yan ang pag-isipan mo. Alam niyo, meron isang Aprikano. Merong isang Aprikano namatay ng 99 years old. Ang pangalan niya, Joseph Stephen. Siya ang nakatala sa Guinness Book of Record na the age of 89 nag-enroll sa grade school. Nag-aral 89 anyos na. Doon lang nag-enroll sa elementary. Alam niyo mga kapatid, kung bakit siya nagsimulang mag-aral? Dahil gusto niyang matutong magbasa. Kaya gusto niyang magbasa, kaya gusto niyang matutong magbasa, dahil gusto niyang basahin ang Bible. At the age of 89 years old, nag-aral. Ang purpose, gusto niyang basahin ang Bible. Yun lang ang dahilan kung bakit siya nag-aral. That his biggest goal in life. Napakalaking pangarap yan sa buhay. Kaya nga mga kapatid, nung mamatay siya, 99 years old, 99, nabasa niya Bible. So, tingnan nyo bakit tayo nag-aral? Alam nyo kung bakit? Sanay ka magbasa? Hindi para balang araw magkaroon ka ng matatag na trabaho. Hindi balang araw makatungtong ka ng kolehiyo. Kung bakit ka nag-aral, para wala kang dahilan na hindi mo basahin ang salita ng Diyos. Napakahalaga niyan, kapatid. Pinakakain mo yung katawan mo 3 beses isang araw. May kaluluwa ka na dapat kumain din. Sabi ni Kristo, the book of Matthew 4:4, hindi sapat na ang tao nabubuhay sa pagkain, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun ang pagkain talaga natin. Hindi talaga yung physical food. Hindi yan. Ang tunay na pagkain ng Kristiyano, salita ng Panginoon. Sapagkat yung salita ng Diyos, ito ang nagbibigay ng buhay at pag-asa sa atin, mga kapatid. Nung makilala ko ang Panginoon, nagkulong ako sa kwarto.
2 taon. Wala akong ginawa kundi magbasa. Dati binabasa ko, alam nyo, tik-tik. Yung mga board na magazine, ganito kataas po yung tik-tik ko. Kung ano-ano pinagbabasa ko. Pero nung makilala ko, Panginoon, yung pagnanasa ko doon sa mga babasahin na wala, napunta, binigyan ako ng Diyos ng pagnanasang basahin ang salita ng Panginoon Diyos. Doon ko naintindihan lahat. Naunawaan ko, nakilala ko ang Diyos. Dahil kung hindi mo kilala ang Diyos, memenusin mo lang siya. Titipirin mo yung oras mo para sa Panginoon. Pati pagpupuri mo, pati pananalangin mo, iraraos mo lang yan. Pero kung kilala mo ang Diyos, kapatid, sabi ni Pablo, the book of Philippians 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala ang Diyos. Tignan niyo hangarin ni Pablo, makilala ang Diyos. Hindi mo lang siya makikilala kasi nakikinig ka. Mas lalo mo siyang makikilala pag binabasa mo yung salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito tanong. How we treat the Word of God? Paano natin i-treat, pakitunguhan ang salita ng Diyos? Kaya nga, kung ano yung treatment mo sa salita ng Diyos, yun din ang treatment mo sa Diyos. Disrespect the Word of God, you disrespect God. Hindi mo ginagalang ang salita ng Diyos, ang Bible. Hindi mo ginagalang ang Diyos. You neglect it, and you neglect God. Kinakalimutan mo magbasa ng Bible, kinakalimutan mo ang Diyos. Kung ang Biblia para sa iyo ay salita ng Panginoon, yung authority ng Bible ay equal, pantay sa authority ng Diyos. Bakit? Disobeying Word of God is disobeying God. Hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, hindi mo sinusunod ang Diyos. And if you despise the Word of God, hinahamak mo Bible, is equivalent to despising God Himself. Hinahamak mo salita ng Diyos, hinahamak mo ang Diyos. Kaya kapag hindi mo sinunod ang salita ng Diyos, para na rin sinabi mo, hindi ka dapat sundin ng Panginoon. Mga kapatid, John 1:1, in the beginning was Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ay Diyos. Ang Diyos ay salita. Kung yung salita ng Diyos hindi mo nirerespeto, mas lalong hindi mo nirespeto ang Diyos, equivalent yan, equal yan, pantay lang yan. Yung authority ng salita ng Diyos at ang Diyos, iisa lang. Kaya nga mga kapatid, ang pipilipit sa salita ng Diyos, pinipilipit ang Diyos. Tinitwist mo salita ng Diyos, tinitwist mo Diyos. Kaya tamang magbasa lang ng Bible. Tama lang, mga kapatid. Kaya, ang pagbabasa ng Biblia, hindi po yan self-centered, hindi nakatingin sa'yo. Kasi minsan ayaw mo magbasa ng Bible. Unang-una, ayaw mo makita sarili mo. Why? Because the Bible is like a mirror. Parang salamin. Nakikita mo, dumi ng mukha mo. Kaya yung iba ayaw makita yung kasalanan niya. Kasi pag nagbabasa ka ng Bible, mali Nakasentro ka sa sarili mo. Ang pagbabasa ng Bible, God-centered. Nakatuon tayo sa Diyos. Ang Diyos ang bida. Hindi si Moises, hindi si David, hindi si Abraham, hindi ako, hindi ikaw, hindi ang pastor, kundi ang Diyos ang sentro ng ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya tingnan ninyo, maraming kumukuha lang ng tip sa Bible. Alam niyo, tip, magbabasa. Paano kaya naging successful si Moises? Paano kaya naging hari si David? Gagayahin ko si Solomon?
Paano kaya siya nagkaroon ng 1,000 asawa? Tingnan nyo. Tip lang kinukuha mo eh. At ito, nakakalungkot, mga kapatid. Bakit sa panahon natin ngayon, maraming nagtuturo, hindi lahat, maraming nagtuturo, masyadong mababaw na ang aral. Yung itinuturo, ang babaw na eh. Walang laman. Puro pantats lang, pantats. Naku, natats ako. Puro pampables lang. Mga kapatid, puro pangkiliti lang. Hindi ganun. Hindi puro word of encouragement. Wala na yung word of truth. Nasaan ang salita ng katotohanan? Tinatago na eh. Ilantad natin to. Mananagot tayo sa Diyos kapag hindi natin sinabi ang katotohanan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, Ama, the book of John 17:17, Ama, italaga mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Saan itatalaga tao? Sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kaya dapat pag nakikinig kayo, mga kapatid, ang ginagamit ninyo, hindi emosyon. Hindi kayo naghahanap dito ng kiliti lang. Sana mapagpala ako, sana. Hindi yun ang kailangan mo eh. Baka isipin natin, Pastor, baka ma-open ang mga makikinig. Baka ma-open ang makikinig. Oh my God! Baka ma-open ang makikinig. No? Kesa naman ang Diyos ang ma-open. Di baling tayo na ma-open wag lang ang Diyos. Gaano naman natin katagal inopen ng Diyos? Gaano naman natin katagal tiniso ng Panginoon sa ginagawa nating mga kasalanan? Hanggang ngayon gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. Ino-open pa rin natin ng Diyos. Pati pa naman sa salita ng Diyos, kailangan pa rin natin i-open ng Panginoon. Hindi na siguro. Hindi sinasalang-alang ng Diyos ang damdamin ng tao. Ang isinasalang-alang ng Diyos ay ang kaligtasan ng tao. Hindi yung damdamin at emosyon ng tao, kundi ang kaligtasan mo ang mahalaga sa Diyos. Sa Diyos, masaktan ka na kung masasaktan ka. Ang mahalaga sa Diyos, maligtas ka. Dahil sa impyerno, wala nang katapusan ng sakit doon. Di baling dito na lang tayo masaktan, hindi na sa impyerno. Mga kapatid, hindi naman tumatayo ang mga pastor dito. Hindi po namin intensyon na birahin ang iba't ibang religion. No, ako hindi po ganon. Hindi ko nais na saktan kayo. At hindi rin nais ng Diyos na masaktan kayo. Pero talagang masakit ang katotohanan. Talagang ang salita ng Diyos ay nananakit. Hindi po yan pampabebe ang salita ng Diyos. Hindi pampahele-hele. No. Tandaan ninyo, hindi kami tumatayo rito upang salungatin ang iba't ibang paniniwala po ninyo. Hindi po yun. Baka ma-misinterpret po kayo. Naniniwala ako na ang Diyos ang gumagawa ng pagbabago. Ang Diyos ang nagbubukas ng isip ng tao para makilala ng tao ang tunay na Diyos, para malaman ng tao ang katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang Diyos po ang bumabago at nagbubukas ng puso at isip ng tao, hindi pastor. Hindi kami pastor ang nagbubukas sa inyo. Diyos po yan, mga kapatid. Kami po ay mga representative lang ng Diyos, mga mouthpiece ng Panginoon, mga oracle ng Diyos, mga announcer ng Panginoon, tagapagsalita lang kami ng langit. Pero ang Diyos mismo
ang siyang babago sa buhay mo. Ang Diyos mismo ang siyang magbibigay ng liwanag sa isip mo, ang mag-aalis ng pagkabulag mo. Ang Diyos ang magbibigay ng kalungalagaan para maintindihan mo ang salita ng ating Panginoon. Because the Word of God, inspired by God. Hindi nyo ba alam? Yung Bible, hiningahan ng Diyos. Nilagyan niya ng Espiritu. Pipilipitin mo yan, mananagot ka sa Diyos. The Word of God inspired. Nilagyan niya ng Espiritu ang Bible. Kaya sabi ng Hebrew 4:12, ang salita ng Diyos buhay. Bakit? May Espiritu. Buhay, mabisa, effective. Sino ba nagpabago sa amin? Salita ng Diyos. Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung Espiritu nagpaunawa sa amin ng salita ng Panginoon. Walang mabisang formula o elemento sa mundong ito ang gagamitin ng Diyos para mabago tao. Salita ng Diyos lang. Salita ng Diyos, the Word of God alone. Yun lang, wala nang iba. Yun ang bumago sa akin. Criminal po ako. Ex-convict ako. Notorious ako. Hindi ako nabago ng lipunan. Hindi ako nabago ng pagbabarilin ako. Hindi ako nabago ng pagsasaksakin ako sa rekto. Hindi ako nabago ng i-torture ako ng mga pulis. Hindi ako nabago ng nanay ko. Pinaglakad ako ng paluhod sa Quiapo. Anak, gusto ko magbago ka. Ipagpapasyam kita sa Quiapo. Waipek. Pero nung nakilala ko Diyos, nabasa ko yung Word of God, umiiyak po ako. Nakikinig ako ng salita ng Diyos, nakaupo ako, umiiyak po ako. Iyak ako ng iyak, na hindi naman ako umiyak nung ako po ay nabaril, nasaksak, na-tortured ako ng mga pulis, hindi po ako umiyak. Pero pagdating ng salita ng Diyos, dinurog niya ang puso ko. Kaya walang matigas na puso pagdating sa salita ng Panginoon. Buhay ang salita ng Diyos. Sabi ni Pablo kay Timoteo, the book of 2 Timothy, chapter 4, verse 3 to 5. Timoteo, ipangaral mo ang salita. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Sapagkat darating ang panahon, ito propesiya, sabi ni Pablo kay Timoteo, darating ang panahon, Timoteo, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip, ibabalik nila ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. Kaya may nangangaral, kathang-isip lang eh. Delikado kayo doon. Kailangan salita ng Diyos pinapangalan. Mahal ko kaluluwa nyo. Kaya ayokong dadayain ko kayo. Mga kapatid, di baling maupit kayo sa akin, wag lang ang Diyos. Sapagkat ang Diyos po ang siyang may authority at kapangyarihan sa kanyang salita. Kaya tignan niyo pagdating sa Bible, the book of James, chapter 3, verse 1, huwag maghangad na maging tagapagturo ang sino man sa inyo. So magturo, hindi yan ambisyon. Huwag maghangad na maging tagapagturo ang sino man sa inyo. Bakit? Sapagkat mas mabigat ang hatol sa nagtuturo. Mabigat po hatol sa amin, mga kapatid. Alam nyo, propesiya yan ni Pablo. Timoteo, darating ang araw.
ang panahon. Hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Hindi na. Gusto na lang ng tao ngayon, makiliti, mabless, matouch. No. Kapatid, ang hanapin mo sa Word of God, yung daan ng pagbabago mo, yung daan ng kaligtasan mo, yun ang kailangan natin na makita sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos tinawag na good news. Ang Bible, nababasa niyo yan. Pag English, good news. Pag Tagalog, mabuting balita. Kaya ang Bible, ang tawag yan, good news. Pero nagiging bad news yan. Kanino? Doon sa taong ayaw tumanggap ng katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Bad news! Bakit? Katotohanan eh. Pero kung naniniwala ka sa Bible, good news yan para sa iyo, mga kapatid. Gusto nyo lumalim sa pananampalataya? Gusto nyo lumalim sa pananalig sa relasyon sa Panginoon, sa pagmamahal sa Diyos? Gusto nyo lumalim sa paglilingkod sa Panginoon? Isa lang ang dahilan, isa lang ang dapat, laliman ng aral para lumalim tayo. Kasi pag hindi malalim ang aral, naku, parang ang alon sa dagat, tinatangay ng hangin kahit saan. Konting kibot lang nawawala sa Panginoon. Konting problema lang nabubunot. Bakit? Ang babaw. Kapatid, lumalim ka. Gusto ng Diyos, lumalim ka. Dapat makilala mo ang Diyos sa malalim na kaparaanan. Kaya nga, pagdating sa pagiging tapat na mangangaral sa Bible, pagdating sa pagiging tapat na mangangaral ng salita ng Diyos, alam nyo, si Pablo, isa siyang Pariseo, isa siyang pare. Bago siya naging apostol, pari po siya dati. Alam niya ang kautusan. Nangangaral siya ng mga relihiyon tungkol po sa Judaismo. Pero one day, nung ma-encounter niya ang Espiritu Santo sa ilang, going to Damascus, sabi niya, sino ka, Panginoon? Pablo, ako si Jesus, ang iyong inuusin. Isipin niyo, mula sa pagiging relihiyoso ni Pablo, napihit siya eh. Mahigpit si Pablo pagdating sa doktrina. Pero nung makilala niya ang Panginoon, iniwan niya po ang relihiyon niya. Naglingkod sa Diyos. Kaya nga, God's transform us to His Word. Bumabago po ng buhay ang salita ng Diyos. Kaya we also rejoice and tremble in the Word of God. Manginig tayo at magalak sa pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Ano nararamdaman mo pag nagbabasa ka ng Bible? Dapat meron. Ano nararamdaman mo kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos? Dapat meron. So nandun dapat yung rejoice, nandun dapat yung tremble, yung nanginginig ka. Alam niyo, habang nakikinig ako ng Word of God nung araw, bago pa lang ako Christian, nanginginig po ako. Mga kapatid, ang tindi po ng submission ko pagdating sa Word of God. Kaya nga, ang Biblia o salita ng Diyos ay sapat na. Hindi na kailangan dagdagan pa ng opinyon ng ibang tao. Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Revelation 22, kapag dinagdagan mo o binawasan mo ang salita ng Diyos, idadagdag sa iyo ang parusa at puot ng Panginoon. Kaya nga kami mga pastor, hindi kami pwede magdagdag eh. Hindi kami pwedeng magbawas. Kaya nga, kapag naunawaan mo na ang salita ng Diyos, ay mismong salita ng Diyos, naintindihan mo na ang salita ng Diyos, salita yan talaga ng Panginoon. Hindi na mahalaga sa iyo ang ibang salita. Yun na ang mahalaga sa iyo. Wala nang iba kundi salita ng Diyos. Ano po ba?
Hindi na mahalaga sa'yo yung sinasabi ng tao. Mahalaga sa'yo yung sinasabi ng Diyos. Paano nakapagpapabago ang salita ng Diyos sa isang taong makasalanan? Mula sa isang buhay na makasalanan patungo sa isang buhay na banal. Sa pakikipag-isa sa Panginoon. Meron kasi na nakarinig sa salita ng Diyos, umiiyak eh. Lumapit sa akin, Pastor, na-bless ako sa Word of God. Umiiyak. Alam niyo, pag uwi, di naman nabago eh. Nagbubura pa rin. Walang nabago sa kanya. Alam niyo mga kapatid, ang pagbabago, ginagawa ng salita ng Diyos yan. Ang pagbabago na galing sa Diyos, hindi moralistic way. Ano yung moralistic way? Hindi lang para maging mabuti kang tao. Hindi lang para maging mabait ka. Ang pagbabagong ginagawa ng salita ng Diyos ay may malaking kaugnayan sa kasalanan natin. Yung pagbabagong ginagawa ng Diyos ay may malaking kaugnayan sa ating kaligtasan. Maraming tao nagbago sa sarili nilang paraan, hindi galing sa Diyos. Yung dating masama na bago. Bakit? May sakit na eh. Hindi na pwedeng uminom ng alak. May sakit ka sa baga, kaya nagbago. Yung iba wala ng pera, wala ng pasugal, nagbago na. Hindi yun ang pagbabagong gusto ng Diyos. Yung pagbabagong gusto ng Diyos galing sa Kanyang salita. Yung salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbago. Kapatid, God is not waiting for you to change first before you to come to Him. Hindi hinihintay ng Diyos na magbago ka muna bago ka lumapit sa Panginoon. Hindi hinihintay ng Diyos yan. Naparito ang Panginoon hindi sa matuwid, hindi sa banal, kundi sa ating mga makasalanan. Hindi hihintay ng Diyos na babago ka muna bago ka lumapit sa Kanya. Hindi po. Siya lalapit sa iyo para baguhin ka. Ang Diyos ang lalapit sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang salita upang kapag naunawaan mo salita ng Diyos, unti-unti mong mababago ang buhay mo sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon na magpapahayag sa iyo kung sino talaga ang taong dapat mabago. Transformation will not begin unless we are born again. Hindi po mababago ang tao malibang ipanganak siyang muli. Hindi mababago ang tao malibang isilang siyang muli sa Panginoon. Ang pagbabago, mga kapatid, magsisimula yan kapag naipanganak ka muli. Magkakaroon ka ng buhay. Andaan nyo, make sure you are saved. Tiyakin mo, ligtas ka. Tiyakin mo, ligtas ka. Because we will not change if you are not saved. Hindi ka mababago kung hindi ka maligtas. No! Tandaan nyo, ang sasabihin ko sa inyo, ang pagbabago, ginagawa ng Diyos dahil bunga yan ng kaligtasan mo. Hindi yung babaguhin ka muna bago ka iligtas. Mali! Ililigtas ka muna bago ka baguhin. Sapagkat ang pagbabagong gagawin ng Diyos ay galing sa kaligtasan binigay niya sa iyo. Ililigtas ka muna ng Panginoon. At pag binago ka, totoo yun, genuine yun, sigurado mababago ka. Sapagkat ligtas ka na, tanungin mo sarili mo, bakit hindi pa ako nababago? Ba't ang dami ko pang bisyo? Ang dami ko pang kahinaan? Ang dami ko pang kasalanan? Isa lang tiyakin mo, kapatid, ligtas ka na ba? Kung hindi ka pa ligtas, tiyakin ko rin sa iyo, hindi ka mababago. Sapagkat uunahin mo na ng Diyos ang kaligtasan mo bago kanya baguhin. Yan po ang gagawin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Magandang hapon po sa inyong lahat.